Wednesday, samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga po ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga po muli tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. Welcome po natin, Dr. Irene Lim. Good evening, kumusta po, Doc? Good evening, Eli, and also to our listeners and televiewers. Sana po kayong lahat ay nasa magandang kalusugan. Yes, hangad nga po namin ang malusog at magandang pangangatawan ng bawat isa. Kaya naman po, Doc, para nga po matiyak yan, bibigyan pa rin po natin sila ng dagdag na kaalaman kung paano nga po tayo makakaiwas sa iba't ibang karamdaman. Pag-uusapan naman po natin ngayon, complementary and integrative approach to DM, diabetes mellitus, and CKD or chronic kidney disease. So unahin natin, Doc, i-differentiate and i-define yung DM at CKD. Okay, so ang DM or diabetes mellitus type 2, metabolic disorder kasi ito wherein hindi nagagamit ng katawan ng tama yung insulin, or sa type 1 naman kulang or no production ng insulin. And ang resulta syempre mataas na sugar or we call it hyperglycemia, na sa katagalan ng panahon nakakasira ng iba't ibang organ, na yung mga komplikasyon niya tulad ng eyes, nerves, neuropathy sa ugat, blood vessel, kidneys, nephropathy. Kaya hindi biro ang sakit na diabetes. Usually ang nakamamatay dyan yung mga complication. Ang CKD naman, or we call it chronic kidney disease, isang condition ito wherein unti-unti hong bumababa ang function ng kidney sa pag-filter ng waste product at yung mga extra fluids sa dugo. At ito ay progressive, para din hong diabetes, progressive, tumatagal, lumalala. At pwede ho itong mauwi sa worst, yung end stage renal disease, wherein dyan nangangailangan na ho ng dialysis o kidney transplant ang pasyente. So, papaano naman nga po ba, Doc, nagdudulot ng CKD or chronic kidney disease ang diabetes? Papaano nga po ba naaapektuhan kapag nagiging uncontrolled yung ating blood sugar level, ay apektado or nasisira nga po ang ating kidney? Okay, so it is very important na meron ho tayong tight control ng ating sugar. Kasi pagka hindi, napakarami hong sari-saring komplikasyon ang mangyayari. So, nagkakaroon kasi ng diabetic nephropathy. Actually, diabetes ang number 1. Pumapangalawa ang hypertension sa nagkokos ng CKD, panira ng kidney. At syempre, nagdudulot ito ng damage sa glomerulus or glomeruli. Ang glomeruli, ito yung filter ng kidney. Nasisira po yun. So, pag nasira ang glomeruli kasi, unti-unti nagiging leaky. Nakakalusot na yung mga hindi naman dapat lumusot, Kasi nga sira na yung filter. At ang unang lumalabas dyan sa ihi is the protein or proteinuria or albuminuria. Supposedly, yung protein na yan dapat nasasala, i-reabsorb sa blood. But pagka leaky na yung filter, hindi siya na-filter, lalabas siya sa ihi. Kaya sa simpleng urinalysis, pag nakakita kayo ng plus ng protein, ay yun? Indicative of mataas na creatinine po yun. Papuntang CKD yun. And sa pagtagal, lalo pa humihina ang filtration capacity ng kidney hanggang sa tuluyan na bumaba ang kidney function. Now also, ang number 2 nakasisira is high blood pressure. So, nagpapalala ito lalo sa kidney damage. Now, kadalasan sa diabetes, sa umpisa wala pang high blood pressure ang pasyente. But sa katagalan nagkakaroon na ng high blood pressure. Why? Sinisira ng sugar yung walls ng arteries natin. Kaya later on, may hypertension na rin ang pasyente. And mas mahirap gamutin ang hypertension na galing sa diabetes kesa yung ordinaryong high blood pressure na walang diabetes. And inflammation
inflammation or oxidative stress dahil sa chronic hyperglycemia, na-accelerate ho, bumibilis ang pag-perform ng mga peklat sa ating kidney. Also, mayroon hong glucose toxicity, yung asukal ho, pag laging mataas, nasisira ho yung maliliit na glomerular capillaries ng ating kidney. Yun ho ang difference wherein hindi ho ba tayo ay may sinasabi ako sa inyong one shot per weeks for diabetes. Ang kaibahan ho noon, syempre number one, talaga hong maipapasok niya ang sugar into normal. So, no complication will happen. Number two, sustain ho ang mababang sugar ninyo. Hindi ho katulad ng umiinom kayo ng tabletas or naka-insulin kayo, hindi pa rin kayo sure kung papasok sa normal. And secondly, seesaw ho up and down ang inyong sugar within the week. Pagka iinom nyo lang ng gamot o kalalagay nyo lang ng insulin, mababa pa ho yan. Pag pa-wear off na ho yung gamot ninyo, pataas na ho uli yan bago kayo uli uminom or mag-insulin. Sa wala hong seesaw ng blood sugar. 1 shot per week, kaya niya hong isustain ang sugar ninyo for 1 week or 7 days until your next shot. Minsan nga ho, lagpas pa sa 1 week eh. And hyperfiltration stage. Dito ho, dahil sa mataas na asukal, napipilitang magtrabaho ang ating kidney ng mabilis. Overwork ho ang ating kidney. At sa una ho, mataas pa ang GFR, pero unti-unti hong nauubos ang kakayahan ng kidney. Bababa na ho ang GFR natin. And kapag bumaba yung sugar, Doc, meaning to say, yan nga po ba yung magdudulot ng complication or sabihin nating damage sa kidney? Yes, no? But ang pinaka number one talaga is yung damage sa filtration. And may tinatawag din tayong glomerulosclerosis. So, yung pagpo-form ho ng peklat ng glomerulus. So, magiging tulay ho ito patungo sa permanenteng damage sa kidney. At meron din tayong tinatawag na RAS, R-A-A-S, renin-angiotensin-aldosterone system. So, pareho ho, yung mataas na sugar at mataas na BP, mag-a-activate ho yan ng RAS. Yung magiging high blood kayo, no, na mahirap hong ibaba. Pag-usapan natin, Doc, symptoms, risk factor, diagnostic test, lahat nga po yan sa ating pagbabalik. Meanwhile, para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address, hotline number, and yung promo details po natin, Doc, para nga po sa mga interesado. Okay, so still, dahil magpapasko na po, ay syempre ho, hindi namin i-close ang ating promo. So buy 2 plus 1 pa rin ho ang ating detox at blood cleansing. Ang mafi-free nyo ho dyan yung vector scan. Wherein ang vector scan ho, whole body scan na ho yan. Wala ho siyang radiation, more than 90% ho ang accuracy niyan. So parang ang binili nyo lang sa buy 2 plus 1, detox and blood cleansing. Parang mafi-free nyo ho yung vector scan. And yung drip ho, kahit wala kayong check-up, pwede kayo magpa-drip sa amin. So, beauty, whitening, slimming drip. Kung gusto nyo hong all-in-one, power drip ang gawin niyo. Napakabisa ho niya, lalo na ang mga elderly. Pag naka-power drip ho, napakalakas nila. Yung mga wala na hong balanse at wala nang lakas ang paglakad. Isa ho yan sa gagawin namin pampalakas sa inyo pag kayo ay nagpa-treatment sa clinic. At yung atin hong soap, IV anti-aging soap, IV whitening soap. So, yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. Ito hong sabon nating ito, pambanat at pampaputi. So, naka 5 plus 1 pa rin po yan. Bili kayong 5, libre ho ang isa. And yung atin hong beauty set, pakagaling na pamahid sa muka. At ito ho ay napakabisang pangtanggal ng impurities, no? At blemishes sa face. Kahit ho ilang araw pa lang kayo nagpapahid, makikita nyo ho ang difference. May glow ho talaga at puputi kayo. At liliit po yung mga pores ninyo. And of course, yung atin hong beauty set, Love Your Skin. Yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. Love Your Skin, LUVURSKIN. And yung atin hong coffee, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. So, yan ho ang hahanapin nyo rin sa Shopee. Wala hong tumikim yan na talagang hindi nasarapan. Lahat ho talagang nagre-repeat order once natikman nila. Hindi lamang ho masarap, kundi napakasustansya ho niyan. Kasi 15
powerful, natural herb ho ang laman yan. Kaya marami hong comorbidities ang tinatamaan yan. So, marami hong kaming testimonies ng pasyente araw-araw. At ayan ho, iba-iba sila ng testimony na nagaling sa kanila. And also, yung mga gusto hong mag-reseller at gustong maka-discount, by bulk ho kayo bumili. So, buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. Aba, napakalaki na ho noon para kitain nyo sa isang box lang. And yung atin hong anti-diabetic and anti-obesity shot, once a week shot lang po kayo. But ang promise ho niyan is talaga hong magno-normalize ang sugar ninyo. And pati na ho doon sa mga hindi pumapayat, ito na ho ang kasagutan. Sa mga elderly ho, yung mga ayaw ng opera, gallstone, kidney stone at yung mga barado ang puso, so magagamot ho natin yan ng walang operation. And yung mga elderly din po na mahirap na hong lumakad ngayon palaang, saan pa ho ba patutungo yan? Kundi ho sa pagiging alagain at bedridden. Pag wala ho kayong pera, napakahirap po pag kayo naging bedridden. Wala hong gustong mag-alaga sa inyo. Kaya now is the time para yung imbis gagastusin ninyo sa caregiver, pag naging bedridden kayo, ngayon pa lamang ho, ipagamot nyo na yung sarili ninyo. And yung PRP ho natin, kadalasan tinatandem natin ito sa anti-diabetic shot. PRP is for cure and diabetic shot is for control ng sugar. And hindi lamang po diabetes, pati ho yung mga diabetic foot, yung may cirrhosis, fatty liver, CKD, yung mga dinadialysis, mataas ang creatinine, osteoporosis, osteoarthritis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease. So napakarami ho. Talaga hong matutuwa kayo sa PRP. Platelet-rich plasma. So yan ho, walang allergy, walang chemicals. Babata pa ho kayo at gaganda at guwagwapo po kayo dyan, no? Social media ho natin, i-type nyo lang ang Doc Irene Lim sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. And paki-like na rin po ang ating FB page, Ano Ba Talaga Doc? Para sa gusto hong magpakonsulta, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang complementary and integrative approach to DM and CKD. Babalikan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim at topic pa nga rin po natin complementary and integrative approach to DM and CKD. Alamin nga naman po natin, Doc, yung mga sintomas o yung mga nararamdaman ng pasyente ng may diabetes at chronic kidney disease, parehas rin lamang po ba or may pagkakahawig po at some point, Doc? At some point, may pagkakahawig. But sa diabetes kasi, laging uhaw, laging gutom, at ihi ng ihi. So yan ho ay nangyayari yan sa diabetes. But nangyayari lang ho yan pagka ang sugar ay more than 180 milligrams per cent. But if your sugar is below sa ganyang level, kahit to may diabetes kayo, wala kayong nararamdaman. So hindi nyo ho alam. Kaya yun ho ang maganda, nagpapatest ho kayo. Tulad ho ng vector scan natin, wala ka pang diabetes, sasabihin niya diabetes. Ibig sabihin yung frequency ng katawan mo papunta ho sa diabetes. Now, pag lumala ho, mauuwi kayo sa CKD, which is, ang CKD ho o chronic kidney disease, komplikasyon na ho yan ng diabetes. Pag lumala ho ito, nagkakaroon na ho kayo ng pamamaga. Yun, mamanasin ho ang ankle ninyo, paa, binti, paakyat ho hanggang thigh, hanggang bewang. May ilang pasyente na ho kami na umabot hanggang bewang ang manas, no? But sa awa ng Diyos na i-normalize naman po namin siya. And pag tumingin ho kayo ng manas sa paa,
Sa mga layman na hindi gaanong marunong tumingin, sasabihin nila walang manas. Ito hong bukong-bukong natin or ankle, kailangan ho nakausli yan. Pag hindi nyo makita yan, ibig sabihin manas kayo. Ganun ho. Okay. At sino naman po ba yung high risk sa pagkakaroon ng ganito, Doc? Only senior citizens o mga nagkakaedad nga rin lamang po ba? Okay. Ituloy ko lang yung sa manas, no? Apo. Usually din, they feel tired, no? Panghihina. Madalas, ayan, ito pareho, ihi ng ihi din ho ito, parang sa diabetes. At yung foamy urine, mabulaho ang ihi. So, ito sa CKD na to. And ayan ho, tumataas ng BP, high blood na. So, dito baliktad, loss of appetite na. Pag may sira ho ang kidney ninyo, laking gana kumain. While pag diabetic pa lang kayo, lagi kayong kain ng kain, lagi Yun yung kayong pinagkaiba. nagkikrave. Yes, nagka-crave kayo for sugar. Kaya minsan ho, pag mga ganitong walang gana, hindi ho to basta-basta nagagamot ng paiinumin nyo ng pampagana. Wala hong effect yan. Kasi ang cause ng inyong kawalang gana is sirang kidney. At komplikasyon, na-anemic ho ang pasyente. Kasi isa ho sa nagproduce ng red blood cell is our kidney. So pag damage ho, pag nag-CKD ho kayo, 75% or more ng kidney ninyo is already damaged. Pagka less than 75%, ang ilalabas ng resulta sa inyo ng laboratory normal. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, wag ho kayong magpapalagay ng dye or contrast media because a normal creatinine will not give you a guarantee na normal pa ho ang kidney ninyo. Kasi magpa-positive lang ho yan above normal if 75% or more. O edi syempre ho, kung nag-normal pa rin dahil sabihin natin 50% damage lang ang kidney ninyo, o edi lalagyan kayo ng dye, may 50% damage na ho kayo, hindi nyo ho mailalabas yung ibang dye sa katawan ninyo. Yung normal nga hong kidney, it takes 3 to 4 days bago niya ho yan matanggal o ma-expel out inside the body. No? And risk factor, syempre ho, yung mga matagal na hong diabetes, syempre komplikasyon na nga ho, masi-CKD yan. Syempre yung mga poorly controlled blood sugar, yung mga may lahi ho talaga ng diabetes, yung mga may high blood, ayan, yung smoker, and obesity, kasama ho ang obesity, sakit din siya. Hindi ho sasabing mataba lang, hindi ho. Isa ho yan sa risk factor ng pagkakaroon ng diabetes, kaya para ho maibaba nyo ang sugar nyo, kailangan mag-lose kayo ng weight. And yung may mga lahi ho ng kidney disease, so namamana din po yan. No? Marami na ho kaming nakita, yung nanay may CKD, yung anak meron din ho. At an early age, nasa mga 20s pa lang, nagtataas na ho ang uric acid, tapos kasunod na ho noong creatinine at diabetes. Namamana meaning, Doc, it's because of the genes, not just Yes. the lifestyle rin. Oo, kumbaga yung kaidaran niya na pareho lang naman sila ng diet, pero yung may lahi, talagang tumataas na dapat hindi naman. It is because of the genes. Kahit sabihin mong 10 to 20% lang ang genes, it matters. Okay. Paano nga po ba ito ginagamot, Doc? Ano nga po ba yung kinakailangan para nga po matugunan ang DM, diabetes mellitus, at ang CKD or ang chronic kidney disease? Kailangan muna, syempre, gawa ka muna ng diagnostic test. Very basic, mag-urinalysis ho kayo. Titingnan nyo ho kasi dyan kung may proteinuria or albuminuria. So, red flag na ho yun pag positive. Magpapatest ho kayo ng EGFR, so estimated glomerular filtration rate, serum creatinine, pag tumaas ho, 75% damage ang kidney ninyo. Of course, blood pressure monitoring and imaging, ultrasound, para ho makita kung lumiit na yung inyong, nag-atrophy na yung inyong kidney. Meron ho kaming pasyente na nag-atrophy na ang kidney and ang cause ng CKD niya is yung severe hypertension. Alam niyo ho, naibalik namin sa normal yung size ng kidney niya kasi pinilit ho namin makontrol yung kanyang blood pressure. At nung na-control ho namin ang blood pressure, kusang bumalik ho sa normal size ang kidney niya. Wherein, yan ang isa sa problema ho na pagka kayo ay hawak na ho
ho ng nephrologist, nakakalimutan na hong i-address yung root cause kung bakit kayo nagka-CKD. Kaya hindi na ho kayo nakakaalis sa pagiging CKD patient. Puro kidney na lang ho ang nafo-focus kasi hindi na ho niya linya yung diabetes ninyo at yung hypertension ninyo, no? So, lagi nyo hong tandaan kung ano ang root cause, bakit kayo na CKD, dapat ho i-address po yun. And meron din kaming pasyente na pangalawang kidney transplant niya na yun. Sira na naman yung pangalawang kidney na inilagay sa kanya. Why? Yung diabetes niya, which is root cause nung una niyang kidney, nandoon pa rin. Hindi pa rin maibaba ang sugar. Kaya yung pangalawang kidney ho, sira na naman. Kahit to ilang beses kayo kidney transplant, pagka ho hindi nyo inayos ang root cause, paulit-ulit lang po yan. Sisirain din ho uli yung inyong kidney. And of course, paano minamanage ito? Number one, tight control ng blood sugar, blood pressure, tsaka yung sa pagkain ho, dapat ilimitahan ho yung protein, no? And kailangan ho low sodium diet. At iwas ho kayo sa mga processed food, soft drinks, at sobrang asukal. Now, regarding management, Yes, meron treatment. ho tayong, para sa mga hindi ho alam anong ipakakain sa diabetic, lalo na ho ang CKD, napakahirap hong pakainin dahil di mo alam kung ano yung pwede at hindi. Totoo. Kasi bawal sa kanila yung may phosphorus at potassium. Potassium. Lahat ng green leafy vegetable ho may potassium. Mhm. Lahat ng prutas may potassium. So, ang tanong ng pasyente, ano na lang ho ang pwede namin kainin? Ayan. So, Bawal na mahirap rin nga sumobra naman. yung tubig, 'di ba? Yung water Yes. intake nila. 1 liter na lang, no? So, ang sa kasagutan ho dyan, meron ho tayong Dr. Irene Lim's Healthy Plate. So kayo na po yung magpe-prepare ng meal nila, Doc? i-deliver na lamang ho sa kanila. Mhm. No? So, 3 times a day. So, actually, hindi lang ho sa diabetes, CKD, sa hypertension, yung mga may iba pa hong sakit, osteoporosis, pataas ang uric acid. May nutritionist ho kami na talagang kinocompute po ang laman yan na hindi kayo sosobra sa dapat. Pag kayo ho ay busy at may sakit ho kayong ganyan, you can still work kasi hindi nyo na ho kailangan mag-prepare. Meron ho tayong delivery ng therapeutic meal o healthy plate ni Dr. Irene Lim. No? So, ayun na po yung tawag natin, Doc, sa conventional and integrative approach. Yes, yan ang conventional. Oo, yung Alright. kadalasang ginagawa natin sa ospital. Mhm. At syempre, Doc, yung PRP, papaano nga rin naman daw po ba makakatulong para sa mga may CKD and DM? Okay, isa lang ang PRP sa ating complementary or integrative approach, no? So, and also, ano ba ang difference ng conventional at integrative and complementary, no? So, sa standard hospital setting ho, ang diabetic at CKD, madalas so tina-target lang ang gamot, no? So, anti-hypertension, anti-sugar, dialysis kapag huli na. Ang problema ho, yung symptom management lang ho ang focus, hindi ho yung root cause. Now, maraming pasyente ho, ang kahit complain ay tuloy-tuloy pa rin ho ang paglala hanggang sa ma-dialysis. Now, sa atin hong integrative and complementary approach, holistic ho yung ating concept. I-address ho yung root cause habang sinusuportahan ho yung katawan na mag-regenerate. And ano ho yung mga ginagamit natin? Aside from PRP, gumagamit ho tayo ng high-dose vitamin C. Ang high-dose vitamin C ho kasi powerful antioxidant yan. So, neutralize niya ho yung mga free radicals. Free radicals ho, yan ho yung sumisira sa kidney natin. Nakakatulong ho ito magbaba ng systemic inflammation at may synergy ho ito sa glucose control. So, ibig sabihin, nakakatulong ho kasi ito mag-improve ng insulin sensitivity. Kasi ho, ang diabetic insulin resistant. Kumbaga ho, sa diabetes, parang sunog sa loob ng katawan. Si vitamin C naman ho ang fire extinguisher. Ayan. Para ho ma-imagine ninyo na mabilis kumikilos para pigilan ang paglala ng damage sa kidney at ugat. Another is we also use ozone therapy. No? Ito ho nagpapataas ng oxygen level natin sa cells. So, marami hong tao, lalo na itong mga nakatira ho tayo sa urban places, kulang na ho ang oxygen natin dito.
dito. So sa probinsya sila, maganda pa ho ang oxygen level nila. Kaya imagine niyo ho, pag nasa provinces ho kayo, matagal kayong magutom. Pag nasa urban ho kayo, Maya't maya maya-maya ang gutom. kain. Yes, diba? Bakit? Because of the oxygen level. Very rich in oxygen sa probinsya ho. No? Kaya magtataka ka, bakit hindi pa ako gutom? Usually, pag nasa Manila ako, gutom na. That is the difference sa cells ho ninyo pagka tama ang level ng inyong oxygen. And yung ultraviolet blood irradiation, gumagamit din ho tayo niyan para i-sterilize niya ho yung dugo laban sa mga mikrobyo at abnormal proteins. May effect din ho ito sa ating immune system. So binabalance niya ho ang sobrang immune attack na nag-aambang sa kidney damage. So kaya nga ho, ginagamitan din namin ito ang mga autoimmune diseases at tumutulong din ho ito sa microcirculation. So isa na ho ang microcirculation yung kidney natin. So kaya mas mahusay po ang blood flow papuntang kidney pagka ho naka-ultraviolet kayo. And pag naka-ultraviolet ho kayo, may memory ito sa ating immune system. Pag nakita niya na ho once, yung second ho ma-encounter niya to uli, alam niya na ho kung paano niya lalabanan. Kasi nag-form na ho siya ng blueprint sa ating immune system, no? Okay. And IV laser, no? So tatlong kulay ho yan, yung red, pang paganda ho ng blood flow, less sticky yung blood, less ang platelet aggregation, and gumaganda ho ang energy level ng ating cells. Yung blue light ho, pamatay ng mikrobyo. So kahit ho hepatitis and hepatitis B, kahit ho dengue, no? So kahit viral, kaya niya hong patayin, even HIV, no? And yung green light, improve oxygen and improve the immune system. Now, meron din ho tayong detox and liver support. So kailangan ho yan para malinis yung kidney and liver, because isa ho sa root cause fatty liver ng high blood, diabetes, high cholesterol. And ang PRP ho natin, so platelet-rich plasma, so ginagamit ho natin ito sa lahat ng sakit na may damaged organ like cirrhosis, osteoarthritis, osteoporosis. Sa diabetes, so, ang role niya is 50 to 75% damage na ang pancreas ng pasyente. Cell repair ho ito ng PRP. Yung naman ho, diabetic shot, i-control niya ho ang sugar. So tandem ho yan dapat. Na ito hong mga approach na to, medyo wala ho ito sa conventional medicine. Okay. Para nga po, Dok, sa mga interesado at nais pong mag-avail ng ganitong klaseng procedure and services, syempre kinakailangan nga po munang magpaset ng appointment. Para nga po sa detalye, Dok, ang inyong clinic address and hotline number. Yes, no? And all our promo, okay pa ho, yung buy 2+1 ng detox at blood cleansing, yung drip ho natin kahit walang check-up, yung atin hong soap, naka 5+1, yung atin hong beauty set, no, napakagaling ho magtanggal ng blemishes at impurities, at yung atin hong coffee, napakasarap ho at napakasustansyang kape, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, yung atin hong anti-diabetic shot and anti-obesity shot, once a week shot lang po ito. At yung atin hong mga elderly, ngayon pa lang magpa-treatment na kayo, wag hong hintay na maging alagain at bedridden. At yung mga ayaw ho ng opera, gallstone, kidney stone, and barado ang puso, no? Wala hong operasyon. And of course, our PRP. Para ho sa social media, i-type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. And paki-like, share, and subscribe na rin po ang ating FB page. Ano ba talaga, Doc? Tayo ho ay nasa Unit 1101, so 11th floor ho tayo ng Klinika Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546 9412 0922-875-2899 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412 0922-875-2899 0919-995-6168.
Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan nga po ang kabuuan ng ating discussion. May paraan para tugunan nga po ang diabetes at ang kidney problem. Kaya kung ano man po ang inyong nararamdaman, huwag pong mag-atubili na magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Nakasama nyo nga rin po Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV.